Ilang beses nag-ring ang cellphone ni Jillian, ngunit hindi pa rin ito sinasagot. Hindi na mapakali si Noah. Parang hindi maganda ang pakiramdam niya sa mga nangyayaring ito. Nagtaka siya kung bakit at paano napunta rito si Glee. Gayong ang alam niya ay nasa New York ito at nasa main branch ng Amara Hospitals nagtatrabaho. Sinubukan muli niyang kontakin ang numero ni Jillian, ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Kinulong muna niya si Glee sa loob ng pribadong silid ni Miko. Hindi niya hahayaang makatakas ito dahil hindi niya alam kung anong nangyayari. Malakas ang pakiramdam niya na mayroong masamang laro sa likod nito. Binalingan niya ang batang boss niya na kasalukuyang nakapikit ang mga mata habang nakababad sa malamig sa loob ng bathtub. I need my wife. Mahinang wika nito. Alam niya ang asawa lang nito ang may kakayahan na gamutin ang init na nararamdaman. Yes, boss. Muli niyang tinawagan ang numero ni Jillian. Ngunit naka-out of coverage na ito. Naisip niyang tawagan ang telepono sa mansyon. Hindi nagtagal ay may sumagot. Aling Edna? Ako nga po, sir. Sagot ng matanda. Pwede bang makausap si Senyorita Jillian mo? Sir. Nakasara po ang pintuan ng kanyang silid. Kanina narinig namin ang mga nabasag na salamin sa loob. Nag-iiyakan na nga ang mga sanggol. Kanina pa nga kami nag-aalala kay Ma'am Jillian. What? Bilisan mo. Kunin mo ang susi at buksan ang silid nila. Halata ang sobrang pag-aalala sa boses ni Noah. Sandali lang po, sir. Huwag mong ibaba ang telepono. Pahabol na wika niya. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari at bakit hindi nito sinasagot ang kanyang tawag. Ma'am! Ay wag! Sus Maria Santissima Trinidad! Sigaw ni Aling Edna nang makita ang babaeng boss niya na nakapatong sa railings ng teras sa labas ng silid nito. Bagaman nakatalikod ito sa kanya, nahalata pa rin niyang umiiyak ito at tila wala sa sarili habang nakatunghay sa kawalan. Akmang tatakbuhin niya ito nang makita ang mga basag na salamin na nakakalat sa sahig. Ngayon niya lang napansin na nabasag ang malaking salamin sa loob ng silid nito. Maingat niyang dinaanan ang mga basag na salamin upang hindi masugatan ang kanyang mga paa. Ma'am Jillian, alalahanan niyo po ang triplets. Lumingon si Jillian sa matanda nang marinig ang sinabi nito. Mas lumanda sa mga luha niya nang balingan niya ang mga anak na ngayon ay nagpapaligsahan pa rin sa pag-iyak. Nakaramdam siya ng awa sa mga ito. Kanina'y pakiramdam niya ay wala nang saysay ang buhay niya. Kahit anong gawin niya, ang mukha ni Miko ang nakikita niya habang hinahayaan ng babaeng yon na umiindayog sa kobda ng kanyang asawa. Gusto niyang magpatiwakal para hindi maramdaman ang walang kapantay na sakit. Sa tanang buhay niya, ngayon lang nadurog ang puso niya at kay hirap tanggapin na ang lalaking pinili niyang mahalin ang naging dahilan niyon. Ma'am Jillian, kanina pa tumatawag si Sir. Gusto po niya kayong makausap. Sandali niyang tinitigan si Edna. Hindi niya alam kung anong dahilan ni Noah. Bakit nito gustong kausapin siya? Hindi siya sumagot. Pumasok siya sa loob ng silid at isa-isang pinatahan ng mga anak. Habang ginagawa niya ito, panay naman ang bagsak ng mga luha niya. Paano na lamang ang mga anak niya kung patuloy siyang ganito? Hindi dapat siya maging mahina. Kailangan niya rin makausap si Miko. Bakit ito ginawa na lokohin siya? Edna, anong nangyari dyan? Narinig ni Edna ang boses ni Noah mula sa wireless phone landline. Si Ma'am Jillian kasi, sir. Parang wala sa sarili niya. Parang iiyak na si Aling Edna. Ibigay mo ang phone sa kanya. Utos ni Noah. Ma'am, mahalaga po ang sasabihin ni Sir Noah. Gusto niya kayong makausap. Kinuha naman na Jillian ang telepono kay Aling Edna. Matapos niyang palitan ng diaper ng mga anak, dinikit niya ang telepono sa tenga at naghintay ng sasabihin ni Noah. Madam, hinahanap kayo ni boss. Kayo lang makakatulong sa kanya. Bakit? Hindi pa ba sapat ang pagpapaligaya niya sa babae niya? Ramdam ang sakit sa tono ng boses ni Jillian. Nakakunot ang noon ni Noah na binalingan si Glee. Nagtagis ang bagang niya. Hinala niyang may kinalaman ng babaeng to sa sinasabi ng babaeng boss niya. Madam, kung ano man ang nalaman mo, hindi totoo iyon. Nahihirapan si boss sa sitwasyon niya ngayon. Ikaw ang kailangan niya. Sa palagay ko, nilagyan ng gamot ang pagkain niya, kaya hindi niya makontrol ang init ng kanyang katawan. Hinahanap ka niya. Paano nangyari yun? Ako ang personal na nagluto ng kanyang pagkain. Nagtataka niyang tanong.
May nangyari sa driver na inutusan mo upang maghatid ng pagkain. Posibleng nilagyan ng pagkain ni boss ng gamot na mayroong maraming substance, kaya siya nagkakaganito. Kailangan kanya. Ang kaninang sakit na nararamdaman niya ay napalitan ng awa para sa asawa. Pupunta na ako dyan, ang babae. Naisip niyang itanong. Nasa loob ng silid ni boss. Sagot ni Noah. Naikuyom niya ang kamao. Huwag mo siyang hahayaang makatakas. Nagmadali siyang nagbihis. Iniwan niya muna kay Aling Edna ang mga anak. Ito lang ang matanda na pinagkakatiwalaan niya. Alam niyang hindi nito pababayaan ang kanyang mga anak. Maliban pa doon, kabisado na nito ang pag-aalaga sa triplets. Wala pang 15 minutes ay nasa harapan na siya ng Valdalion Empire. Good afternoon, ma'am. Bati sa kanya ng mga empleyado nang makita siya. Tinanguan lang niya ang mga ito. Ni ngumiti ay hindi niya magawa dahil si Miko ang laman ng isipan niya. Hindi na siya nagtanong pa sa sekretarya sa labas ng President's Office. Hindi na rin siya kumatok. Agad na siyang pumasok sa loob ng opisina ng asawa. Pagkapasok niya, ang tahimik sa loob ng opisina. Nagtaka siya kung nasaan si Noah. Tiningnan na rin niya ang silid pahingahan ni Miko. Ngunit wala rin ang babae ron. Tinawagan niya si Noah. Nasaan ka? Ang asawa ko nasaan? Bungad niya nang tawagan niya ito. Nandito ako sa IT department, madam. Inimbestigahan ko muna kung anong nangyari. Nasa banyo si boss. Binabad ko muna sa malamig na tubig. Ang babae? Kinakabahan niyang tanong at nagsimula ulit maglakad papunta sa banyo. Nasa silid siya kanina, madam. Shit. Mura ni Noah nang hindi niya mahanap ang susi ng silid ni Miko sa bulsa. Posibleng kinuha ito kanina ni Glee nang hindi niya namalayan. Dahil sa narinig na pagbumura ni Noah, mabilis ang mga hakbang ni Jillian na tinungo ang loob ng banyo. Ngunit hindi niya ito mabuksan. Hinanap niya ang mga duplicate keys sa drawer ng mesa ni Miko. Napagtagumpayan niya iyong mahanap. Mabilis siyang bumalik sa banyo at binuksan ito. Nakita niyang sarap na sarap si Glee habang nakapikit ito at ninanam namang ginagawa ni Miko sa kanya. Biglang nanilim ang paningin niya. Gusto niyang pumatay ng tao, ngunit ipapatikim niya muna sa babaeng to ang hatol niya. Kinuha niya ang toothbrush, naghubad ng damit at pumasok din sa loob ng bathtub. Pumagitna siya sa dalawa. Kaya siya na ngayon ang nasa harapan ng babae, samantalang si Miko naman ang nasa likuran niya. Bagaman malaki ang bathtub na ito, kaya kasya silang tatlo. Nang maramdaman ni Miko ang presensya ng asawa, nasa tama na siyang pag-iisip, ngunit hindi niya kayang labanan ang kagustuhan niya makipagniig. Kanina pa niya pinipigilan ng sarili na hindi mapunlaan si Glee, ngunit ngayong nandito na ang asawa niya, mas lalong nagwala ito ng upuan ng kanyang asawa, ngunit napadilat ito ng mga mata nang makaramdam ng sakit. Ouch! Reklamo nito. Halos luluwa na mga mata nito nang makita na siya na ang kaharap at hindi si Miko. Shit! Mura nito at persahan na hinila ang toothbrush sa kanya. Akmang tatayo na ito, ngunit agad niyang pinigilan. Saan ka pupunta, ha? Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Ang makisawsaw sa amin ng asawa ko? Tignan mo kami! Singhal niya rito. Hindi niya ito hinayaan na makatayo kahit anong pagpupumiglas nito. My sweet angel, sabi ni Miko habang patuloy sa pagiling si Jillian kahit nakatalikod dito sa kanya. Parang iiyak si Glee habang nanonood sa dalawa na may ginagawa sa harapan niya. You're sick. Let me go. Madiin itong wika. Let you go? No. Kung sa tingin mo sa ginagawa mo, hahayaan ko na lang ang asawa ko sa'yo. Nagkakamali ka. Gusto mo maging third wheel sa amin ng asawa ko? Heto, tignan mo kami. Walang pakialam si Miko sa dalawang babae na nagbabangayan. Kailangan niyang ipalabas ang punla niya sa kanyang asawa. Sa ganitong paraan, mababawasan ang init na nararamdaman niya. Parang iiyak si Miko na sinubsob ang mukha sa leeg ng asawa. First time niya makaranas ng ganitong pakiramdam. Shit! Narinig niya ang mahinang mura ni Noah sa pintuan ng banyo. Nagulat ito nang makita silang tatlo sa loob ng bathtub. Agad itong lumapit kay Glee at hinatak ito mula sa bathtub. Tinakpan niya ng tawal ang katawan nito. Wait! Pigil na Jillian, kaya tumigil si Noah sa ginagawa nito at naghintay ng sasabihin ng babaeng boss. Mag-asawang sampalang ginawa niya kay Glee. Hindi pa siya nakontento. Inudgon niya ang mukha nito sa bula ng tubig sa bathtub. Gustong manlaban ni Glee, ngunit wala itong magawa dahil sa lakas ng tantrum si Jillian. Madam, tinawagan ko na si Missy.
Nasa flight na siya papunta rito. Saka pa lamang binitawan na Jillian si Glee. Ibig sabihin magkaibigan ng dalawa at magkakilala na sila ni Miko. Kaya nagkaroon ito ng pagkakataon na makalapit sa kanyang asawa. Agad naman na hinila ni Noah si Glee palabas ng banyo bago pa madagdagan ng mga pasa sa mukha nito. Babe, Tawag ni Miko habang pilit pinapaharap si Jillian. Ngunit nagmamatigas ang katawan nito na humarap sa kanya. Nabawasan na ang init na nararamdaman niya, ngunit naroon pa rin ang kagustuhan niya makipagniig. Bakit nangyayari sa atin to, Miko? Bumagsak ang mga luha niya habang nanatili pa rin nakayakap ang asawa. I don't know, babe. Ang alam ko lang, sobrang mahal na mahal kita. Kilala mo ako. Kahit ang tumingin sa ibang babae hindi ko magawa. Sa'yo lang nakasentro ang buong buhay ko. Sa lahat ng kinatatakutan ko ay ang iwan mo ko. Kaya ni minsan, hindi sumagi sa isip ko na lukohin ka. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Kaya sana, huwag mong isipin na iiwanan ako. Ramdam niya ang pagbagsak ng luha ni Miko sa balikat niya. Batid niyang hindi nito gusto ang nangyari. Hinawakan niya ang mga braso ni Miko na mahigpit na nakayakap sa baywang niya. Alam niyang pagsubok lamang ito sa kanilang mag-asawa. Anpuntik na siyang panghinaan ng loob. Muntik na niyang iwanan ng mga anak niya dahil nagpadala siya sa salakbo ng damdamin niya. Hindi na sila nagtagal pa sa banyo. Pinili niyang dali ng asawa sa isa sa mga hotel na pagmamay-ari nito. Napag-alaman namin na kapatid niya si Jake sa ina. Posibleng si Jake ang kasabot niya upang sirain ka. Parang gusto niyang sumabog sa sobrang galit dahil sa narinig. Alam niyang hindi pa ito tumigil. Gusto pa talaga nitong ituloy ang laban. Pwes, ibibigay niyang hinihingi nito. Samantalang ganoon na lamang ang pagkaputla ng mukha ni Master Allen nang marinig ang boses ni Miko sa kabilang linya. Hindi siya makapagsalita, ngunit nararamdaman niya na mayroong hindi magandang nangyari. Master Allen, mukhang hindi titigil si Jake hanggat hindi nasisira ang buhay ko. Hanggat walang namamatay na isa sa amin. Hawak ko ngayon ang kapatid niyang si Glee. Ngayon mo patunayan ang huling pinangako mo. Pumili ka. Sinong apo ang bubuhayin mo? Si Jake o si Glee? Bibigyan kita ng 3 oras upang magdesisyon. Sa loob ng 1 araw, kapag hindi mo ihatid sa akin ang malamig na bangkay ni Jake, ang malamig na bangkay ni Glee ang ihatid ko sa'yo. Eagle King. Hindi na natapos ni Master Allen ang pagsasalita nang marinig na naputo na ang linya ni Miko. Nangihina na umupo siya sa sofa, kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha. Bakit ganito? Alex, ano tong iniwan mo na problema sa akin? Naitanong niya sa namayapang anak. Tila pagod na siya kung paano kausapin si Neil. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng mga pangaral niya, hindi pa rin ito nakinig sa kanya. Mas lalo itong naghimagsik na pabagsakin si Miko at ginamit pa nito si Glee. Wala siyang magawa kundi ang tuparin ang pinangako niya. Masakit man, ngunit kailangan niyang mamili kung sinong apo ang ititira. Kuya! Sabay silang napalingon na Jillian nang marinig ang boses ni Missy. Nakatayo ito sa tabi ng kotse na kanilang nadaanan. Halatang matyaga itong naghihintay sa kanila na lumabas ng hotel. Sa tingin ko, babe, kailangan niyo munang mag-usap. Mauna na ako sa kotse. Paalam na Jillian. Ngumiti lang siya kay Miko at hinayaan na mag-usap ang dalawang kambal. Kuya! Naluluhang yumakap kay Miko si Missy. I'm sorry, kuya. Kasalanan ko dahil hinayaan ko mag-leave si Glee. Hindi ko alam na may itim pala siyang binabalak. Tinapik-tapik ni Miko ang likuran ng kapatid. Hinaplos niya ang pisngi nito. I know, hindi mo kasalanan ang nangyari. Don't cry in front of me dahil hindi bagay sa'yo. Lalo kang pumapangit. Tuluyan ang kumalas ang yakap ni Missy sa kanya. Bahagya siyang tinadyakan nito dahil sa inis sa tinuran niya. Kuya naman nakakainis ka. Sinusubukan ko lang naman sana kung may panlaban din ako sa pang-aartista. Sinira mo ang momentum ko Naiinis na wika ni Missy, bagamat nakangiti ito habang nagpapahid ng luha. Pwede na. Nakangiting wika ni Miko sa kambal. Talaga kuya? Swear? Excited na tanong nito. Yeah, pwede na. Pwede nang panglaban sa Save the Children program. Heist. Nakakainis ka kuya. Kahit kailan talaga kontrabida ka. Namumula ang pisngi ni Missy habang hinahabol ng sipa ang kapatid. Panay naman ang atras ni Miko
habang pigil ang tawa na hinaharangan na parang bata na sipa ng kambal niya. Hold on. By the way, kumusta na ang personal driver ng asawa ko? Tanong ni Miko. Dahilan upang huminto si Missy sa pakikipag-sparring sa kuya niya. Ayun, ligtas na siya, but still in a coma. Maybe in a week or 2. Magigising rin siya. Sagot nito. Nagbuga ng hangin si Miko at tinignan ng kapatid. You need to go back to New York. Kailangan mong bantayan ng quadruplets at si Mac. Susunod na ang mga tauhan ko sa'yo. But why? Naguguluhan na tanong ni Missy. Wala nang maraming tanong, Missy. Just go back. Nairita niya ang sagot sa kapatid at nagtungo na sa kinaroroonan ng kanyang kotse. No, I'm not. Sinundan siya ni Missy. Napalingon siya sa gawin nito na nakakulot ang noo. Namewang siya at nagpigil ng galit niya na masinghalan nito. Why don't you tell me what's going on? Kuya, hindi na ako bata. We are the same age. Panay pa ang kumpas ng kamay nito na tila ba nangangailangan ng paliwanag niya. Tama nga naman, hindi na pala bata ang kapatid niya, lalo na ang kambal niya. Ngunit tinuturing pa rin niya na baby at nakalimutan niyang may sarili na rin itong desisyon. Nagbuga siya ng hangin. Alright. Nalaman kong kapatid ni Glee si Jake. Hindi ko na ikwento sa'yo. Si Jake nga po ng taong pinatay ko noong 10 years old pa lamang ako. Siya din ang anak ng taong hinatulan ni Dad ng kamatayan. I have no choice. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano paputukan ng lola niya si Mommy. Ngunit sinalo ito ni Daddy, kaya siya ang tinamaan sa dibdib. Sa sobrang galit ko, hindi ko na malaya ng sarili ko na binunot ang armas ng tauhan ni Dad at pinaputukan ng lola ni Jake. Ngunit hindi ko pinagsisihan ang nangyari noon dahil pinaghiganti ko lang si Dad. Ngunit masakit dahil pati si Mom, hindi kinaya ang pagkawala ni Dad kaya namatay ito. Huminto ito sa pagsasalita bago idinagdag. I miss Mom, lalo na si Dad, dahil siya ang taong iniidolo ko. Now do what I say. Go back. Susunod kami ng Ate Jillian mo kapag natapos ko na ang problema naming dalawa ni Jake. Ngayon ay iintindihan na ni Missy kung bakit ganito ka-protective ang kuya niya dahil ito kay Jake. Kuya, kailangan pa bang daanin sa ganito? Paano kung may mangyaring masama sa iyo, sa mga anak mo, sa asawa? No, that will not happen. Kailangan muna akong patayin ni Jake bago pa mangyari yan. Isa lang dapat mabuhay sa amin. Pigil niya sa pagsasalita ni Missy. Walang nagawa si Missy kundi sundin ang kambal niya. Niyakap niya ito. Kuya, may sasabihin sana ako sa iyo. Ngunit saka na lang kapag nakauwi na kayo ng New York. Mahinang wika niya habang nakayakap pa rin sa kuya niya. Come on, sabihin mo na. Baka kapag namatay ako, hindi mo na masabi sa akin yan. Lalo kang mahihirapan. Hindi alam ni Missy kung nagbibiro ba ang kapatid niya. Saka na lang kuya. Sagot niya. Missy, problema ba yan? Kumalas ito ng yakap sa kanya at tinitigan siya. Napayuko siya waring nag-iisip kung itutuloy ang sasabihin or hindi. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Sagot niya habang nilalaro ang daliri. Nakakunot ang noo ni Miko habang matamang pinagmamasdan ng kanyang kambal. Ano ba? Naiirita niyang tanong. Nagbuga ito ng hangin. Kuya, bala ko sanang magpaalam sa iyo na bababa muna ako sa posisyon ko bilang CEO ng Classy Pharma. What? And why is that? Kailangan ko munang mamuhay ng simple kasama ang aking asawa. What the? Asawa? Hindi alam ni Miko kung ano ang gagawin sa kapatid dahil sa nalaman niya. Gusto niyang murahin ito pero hindi niya magawa nang makitang nagbabadya ang luha nito sa mga mata. Nakuyom niya ang kamao. Nang gigigil siya, gusto niya itong sampalin. Alam mo ba ang ginagawa mo ha? Nagpakasal ka? Ano? Kailan pa? Bakit hindi mo lang sinabi sa akin? Ganoon na ba ako kawalang silbi sa buhay mo? Naiiyak na niyakap ni Missy ang kuya niya. Alam niyang sa paraang ito, may ibsa ng galit nito sa kanya. Ito ang laging ginagawa niya kapag nagagalit ito sa kanya. Kuya, I'm sorry if I hide it from you. 1 taon na kaming kasal, kuya. Matagal na akong may gusto sa kanya at nung inofferan niya ako na magpakasal kaming dalawa upang makuha niya ang posisyon bilang CEO ng kanilang kumpanya, pumayag ako. Pero ang pagkakakilala sa akin ay isang ordinaryong babae. Kaya, kuya, please, ikaw na muna ang bahala sa Classy Pharma.
Kailangan ko lang samahan ng asawa ko. Dahil sa susunod na buwan, ipapakilala na niya ako sa kanyang pamilya. Ayoko naman malaman niya ang tunay kong identity. Kaya, kailangan kong i-give up ang lahat sa buhay ko. Pati kami ng mga kapatid mo. Kasama mong i-give up sa buhay mo, ganun. Halatang nasasaktan siya dahil sa desisyon nito. Kuya, nagmahal ka rin. Nagmahal din ako, kuya. Sana maintindihan mo ako. Patawarin mo ako kung kailangan kong putulin muna ang pansamantalang komunikasyon natin. Ayokong malaman niya na nagsisinungaling ako. Bakit ba kasi naisipan mo magsinungaling? Missy, ang pagmamahal na nagsimula sa kasinungalingan, walang magandang maidudulot sa isang relasyon. Paano mo makukuha ang buong tiwala niya kung sa una pa lang nagsinungaling ka na? Isa pa, kilala mo ba ang pagkatao ng napangasawa mo? Ni hindi mo man lang sinabi sa akin kung anong family background niya. Paano kung mas masahol pa pala sa pagiging king ko ang ugali niya? Hindi na kayang humupa ng dugo ni Miko sa sobrang high blood niya sa kambal. Nagsisisi tuloy siya kung bakit pinilit pa niya itong magsabi sa kanya ng problema nito. O kuya, mabait naman si Karim eh. Kita mo na, sa pangalan pa lang niya wala na akong tiwala eh. Mukhang miyembro ng sindikato. Kuya, alam kong galit ka kaya mo nasabi yan. Pero kapag nakilala mo si Karim, katulad mo siya kuya. Hindi ako iibig sa kanya kung hindi ko nakita ang katangian mo sa kanya. Pareho lang kayong demonyo sa labas, ngunit mapagmahal sa loob. Ispoil din ako noon, kuya. Matagal niyang tinitigan ang kambal. Nakita niyang kinikilig pa ito habang nagsasalita. Halatang in love na talaga ito sa lalaki. Nagbuga siya ng hangin. Siguraduhin mo lang na hindi ka sasaktan ng lalaking yan, Missy. Dahil sa oras na malaman kong na hindi maganda ang trato niya sa'yo, ako ang makakalaban niya. Wala siyang magagawa kapag ako na ang naglagay ng harang sa pagitan niyong dalawa. Tatandaan ko yan, kuya. So, papayagan mo na ba akong mag-resign? Kumukuti-kutita pa mga mata nito habang naghihintay sa sagot niya. May magagawa pa ba ako kung tinamaan ka na ni Cupido? But don't forget, marami akong mga mata sa paligid. Kahit hindi ka makipag-communicate sa akin, malalaman at malalaman ko pa rin ang nangyayari sa'yo. Kaya ayusin niya ang trato niya sa'yo. Sige na, kailangan pang magpahinga ng ate Jillian mo. Yumakap ito sa kanya bago siya tinalikuran. Parang tuod sa kanyang kinatatayuan si Missy habang sinusundan ang tingin ng kanyang kuya. Paano nga ba niya itatago sa kuya niya na siya lang ang nagmamahal kay Karim at purely contract agreement lamang ang marriage nila? Pero confident naman siyang hindi malalaman ng kuya niya ang nangyayari sa buhay nilang dalawa ni Karim dahil minsan lang din naman sila magkita. Excited siyang bumalik sa kanyang kotse at panasiba dito papuntang airport. Nang makitang umalis na ang sasakyan ni Missy, agad na tinawagan ni Miko ang mga tauhan niya. Sundan si Missy kahit saan man siya magpunta at i-report sa akin ang bawat lakad niya at kung sino ang kinakausap niya, lalo na kapag lalaki. Nabaling ang tingin ni Jillian sa asawa. Bakit sobrang higpit mo sa kambal mo? Sinimula na ang paandarin ni Miko ang kotse. Kapatid ko siya. Sagot nito sa kanya. Pero may sarili na siyang desisyon. Sagot niya dahilan upang sulyapan siya nito. Sweet angel, kahit matanda na mga yan, ayoko pa rin na mapahamak sila. Pakiramdam ko niyan, nabigo ko si mom at dad sa pangako ko sa kanila na aalagaan ko ang mga kapatid ko. Nakatuon ang atensyon nito sa pagmamaneho. Hindi na lamang siya sumagot. Kilala na niya ang ugali nito. Kahit sa kanya noon, halos ikulong siya sa bahay nito sa sobrang protective nito. Tila napansin naman nito ang pananahimik niya. Kaya kinuha nito ang kanyang kamay at tinampian ng halik. I love you. Masasanay ka na sa akin. Hindi ako galit, okay? Naiintindihan ko. Kapatid mo yan sila at hindi ko dapat kinukustyon ang paraan mo ng pagmamahal at pag-aalaga sa kanila. Sagot niya dahilan upang mapangiti ito. Hindi nito binitawan ang kanyang kamay, kahit na ang isang kamay nito ay nakahawak sa manibela. Samantala, nakita ni Master Alan si Jake na nakabihis. Balot na balot ang katawan nito ng bulletproof vest at napapalibutan ng bala at hunting na patalim ang baywang nito, papunta sa paa nito. Saan ka pupunta? Tanong niya, kahit na may hula na siya kung saan ito pupunta. Ililigtas ko si Glee mula sa kamay ni Miko. Sagot nito at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ka pwedeng umalis. Sigaw niya dahilan upang tumigil ito sa labas ng pintuan. Lumingon ito sa kanya. Lo, ano ang gusto mong gawin ko?
ang manatiling nakatunganga rito habang ini-imagine kung paano tapusin ni Miko ang kapatid ko. Nakagagawan mo. Sigaw niya, dahilan upang matigilan ito. Jake, ilang beses ko nang sinabi sa iyo na tama na. Tigilan mo na si Miko. Ngunit hindi ka nakinig. Dinamay mo pa ang kapatid mong nananahimik sa buhay niya. Lumapit siya sa may pintuan. Nakita niya ang pagtagis ng bagang nito habang nakatingin sa kanya. At sino ang gusto mong magligtas sa kanya? Ikaw? Hindi mo nga magawang tapusin si Miko eh. Bagkus kapag nakita mo siya, lumuluhod ka pa. Duwag ka. Hindi mo siya Diyos. Nanginig sa galit si Master Alan dahil sa binato sa kanya ng apo. Alam niyang nagulat ito dahil sa pagsampal niya. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang sa pangaral ko sa iyo, Jake. Lahat ginawa ko upang maging mabuting tao ka. Ngunit kailanman hindi ko naisip. Nayapak lang pala ng ama mo ang tatahakin mo. Ikinasa niya ang armas at tinutok ito sa noo ni Jake. Kapag umalis ka sa pamamahay na ito, mas gugustuhin ko pang ako ang tatapos sa iyo kaysa si Miko ang gagawa nun sa iyo. Pigil ang kanyang emosyon, ngunit hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Habang tinututukan ng armas ang apo niya, ngumiti ng mapakla si Jake habang nakatingin sa lolo niya. Tatapusin mo ako? Sige, gawin mo. Hindi mo ako mapipigilan na puntahan si Glee. Patibong lang ni Miko si Glee. Singhal niya rito. Subalit tinignan lang siya nito at tinilikuran. Jake, bumalik ka rito. Sigaw niya ngunit hindi ito nakinig sa kanya. Pinaputukan niya ito ngunit sa itaas ang tama na yon dahil gusto niya lang tumigil ito sa paglalakad. Tumigil nga ito ngunit hindi lumingon sa kanya. Do it if you can. Saad nito at walang lingon-likod na nagpatuloy sa paglalakad. Jake! Muling sigaw ni Master Alan, ngunit hindi nakinig si Jake. Gusto niya itong tapusin, ngunit hindi niya magawa. Nahimasmasan lang siya nang marinig ang pagsabad ng kotse. Mabilis din na sumunod ang mga tauhan nito. Dali-dali rin siyang pumasok sa kanyang kotse at sinundan nito sa airport. Kakapasok lang ni Jake sa private jet nang marinig ang boses ng lolo niya. Jake, huwag mo nang ituloy ang binabalak mo. Dahil madadamay lang si Glee. Huwag mong idaan sa dahas ang lahat. Kung gusto mo pang mabuhay si Glee, may iba pang paraan. Anong paraan? Tanong niya. Tapusin mo ako. Nakita niya ang pagtigil ng hininga nito dahil sa sinabi niya. Kalokohan niyang iniisip mo, lolo. Tumalikod si Jake sa matanda at umupo sa kanyang cabin. Subalit sinundan pa rin siya ni Master Alan. Jake, ito lang ang paraan upang makuha mo si Glee. Kunin mo si Glee kapalit ng katawan ko. Pangungumbinsi niya sa apo. Binalingan siya nito. Lo, sa tingin mo ba kapag pinatay kita, matatapos dito ang lahat? Hindi. Dahil tuloy ang laban namin ni Miko. Titigil lamang ang alitan naming dalawa kapag isa sa amin ang namatay. Sagot ni Jake, dahilan upang manghina ang matanda. Nanghihina na ito umupo sa couch. Nag-i-echo sa kanyang isipan ng mga sinasabi ni Miko. Naihatid ang malamig na bangkay ni Jake kapalit ng buhay ni Glee. Ngunit paano niya magagawa iyon sa sarili niyang apo? 12 oras ang nakalipas. Nagtataka si Jillian kung bakit puno ng gwardiya ang loob at labas ng mansyon. Sumilip siya sa bintana at nakita niya ang asawa sa ibaba na abala sa pagbibigay ng instruction sa mga tauhan nito. Hindi niya maiwasan na kabahan sa maaaring mangyari. Ilang sandali pa'y narinig niyang bumukas ang pintuan ng kanyang silid. Babe, nahanda mo na ba ang lahat ng mga gamit ng mga bata? Tanong nito nang pumasok na sa silid. Oo, naihanda ko na. Teka, ano ba ang nangyayari? Takang tanong niya. Kailangan niyo muna pansamantalang magtago sa safest room. Safe kayo roon dahil sinadya ko talagang nakabulletproof yun. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Hintayin niyo na muna akong pumasok. Wala na tayong oras. Papunta na sila Jake. Ha? Agad siyang nataranta dahil sa sinabi nito. Ngunit hindi pa man sila nakakalabas ng silid nang makarinig na sila ng putukan sa labas. Patunay na dumating na si Jake at ang mga tauhan nito. Shit! Agad niyang tinakpan ng kanyang katawan si Jillian at gumapang papunta sa crib ng mga anak niya. Nakita niya mula sa bintana na dumaan ang chopper, lula ng mga tauhan ni Jake. Alam niyang isang armado din si Jake kaya hinanda na niya ang lahat ng mga tauhan niya. Pinauna na niya ng putok ang chopper habang lumalayo ito at nagtagumpay naman siyang tamaan ng piloto kaya nagpagyawang-gyawang ang chopper.
at sumabog na mabangga ito ng poste. Halika, kunin mo ang mga bata, bilis. Kinuha ni Jillian ang 2 bata, samantalang kinuha naman ni Miko ang isa. Gumapang silang 2 ni Jillian habang pinoprotektahan ng kanilang katawan ng mga kambal. Pinindot ni Miko ang button sa gilid ng pintuan at mabilis namang nagbukas ang pinto na nakatago sa likuran ng kanilang dressing room. Walang tigil sa pag-iyak ang mga kambal dahil sa ingay ng putukan sa paligid. Babe, sige na, pumasok ka na. Hinalikan niya isa-isa sa noo ang kanyang mga anak at sa huli ay ang labi ng kanyang asawa. Umiiyak na muling hinalikan ni Jillian si Miko nang makita itong aalis na. Mag-iingat ka. I will. I love you. Sagot nito. I love you too. Hilam sa luha ang mga mata ni Jillian habang unti-unting sinasara ni Miko ang sliding door na gawa sa bakal. Muling gumapang si Miko at lumabas ng silid. Umakyat siya sa attic ng kanilang mansyon at doon sa isang pinaputukan ng kanyang machine gun ang mga tauhan ni Jake na nakikita niya. Dumaan ang isa pang chopper at muli niyang pinaputukan niyon gamit ang kanyang launcher. Gaya ng naunang chopper, muli itong nagpagyawang-gyawang sa itaas bago sumabog. Nakita niya sa ibaba si Jake na pupunta sa kinaroroonan ni Glee kung saan niya ito kinulong. Hindi siya nito nakita nang tumalon siya mula sa attic at lumapit sa kabilang bubong sa likurang bahagi kung saan naroon ang maliit na bahay kung saan nakakulong si Glee. Kuya! Umiyak si Glee sa tuwa nang makita ang kuya niya na pumasok. Niyakap niya ito. Sorry, my princess. Dinamay kita sa gulong pinasok ko. Saad dito at yumakap sa kanya. Tinanggalan niya ito ng tali. Akmang tatakbo na sila nang matigilan siya dahil sa malamig na bakal na dumikit sa sentido niya. Sa tingin mo, ganoon lang kadali para itakas mo ang kapatid mo? Mas lalo niyang hinigpitan ng pagkakahawak ng armas. Mandilim ang kanyang anyo at kayang ilarawan ng isang halimaw dahil sa nanilisik niyang mga mata. Miko, maawa ka. Hayaan mo na kaming umalis. Nagmamakaawa si Glee. Akmang lalapitan niya si Miko. Ngunit mabilis siyang hinatak ni Jake upang itago sa likuran nito. Miko, huwag mo silang saktan. Sigaw ni Master Allen mula sa pintuan. Nakatutok na rin ang armas nito kay Miko. Ikaw ang masasaktan kapag hindi mo binaba ang armas mo. Saad naman ni Noah habang nakatutok naman ang armas nito sa ulo ng matanda. Matabang nang umiti si Miko na tumingin kay Master Allen. Malaki ang respeto ko sa iyo, Master Allen. Hindi ko masasabi na tadhana ang may gusto kung bakit muling nag-cruise sa mga landas natin. Ikaw ang sumira ng pangako mo. Hayaan mong makaalis sa mga apo ko, Miko. Kapalit ng katawan ko. Ako na lang ang patayin mo. No, huwag si Lolo. Maawa ka, Miko. Umiiyak na yumakap si Glee sa binti ni Miko habang nakaluhod ito. Miko, kasalanan ko ang lahat. Ako ang nagkamali sa'yo. Deserve kong patayin mo ako, Miko. Glee, anong ginagawa mo? Umalis ka dyan. Galit na sininghala ni Jake ang kapatid. Nakita niyang nanatili lang nakatayo si Miko at walang anumang emosyong mababakas sa mukha nito. Huwag mo akong subukan, Jake. Sigaw ni Miko. Nang makita na gumalaw si Jake, mabilis itong umikot sa kabila at binigyan siya ng malakas na suntok sa mukha. Malas lang niya dahil hindi niya ito natamaan ng mabilis siyang umiwas. Nakipag-agawan nito ng armas sa kanya, ngunit hindi niya inayaan na makuha nito iyon. Kuya, please, tama na. Sumuko ka na kay Miko. Sigaw ni Glee. Natatakot siya na baka matamaan ng kuya niya dahil nakikita niyang mas malakas si Miko makipaglaban kaysa sa kuya niya. Ayaw niya rin na may mangyaring masama sa lalaking minahal niya. Nagkaroon ng pagkakataon si Jake na makuha ang patali mula sa binti niya. Kaya iyon ang ginamit niya upang labanan si Miko. Sinaksak niya ito habang nakatalikod. Sigaw niya ng tamaan ng likod niya. Galit niyang tinadyakan si Jake, kaya lumusot ito sa nakaharang na wall papuntang kusina. Muli itong nagbunot ng armas at sinaksak muli si Miko. Puno naman ng hiwa ang kamay ni Miko dahil sa pagharang ng patalim na pwedeng tumama sa delikadong parte ng kanyang katawan. Kinuha niya ang kahoy na upuan at hinampas iyon sa ulo ni Jake. Nasira ang upuan at tumilapon si Jake sa gilid ng lababo. Nakita ni Jake ang armas sa tabi niya kung saan siya tumilapon. Mabilis niyang dinampot iyon upang patamaan si Miko. Kuya, huwag! Glee! Nakahihindik na sigaw ni Master Allen
nang makitang sigli ang tinamaan ng armas ni Jake. Gali! Galit na sigaw ni Jake at akmang patatamaan itong muli si Miko. Hindi na nagawa pa ni Jake na patamaan si Miko nang siya na mismo ang pinaputukan ng kanyang lolo at natamaan siya sa dibdib. Saka pa lamang niya napansin na natanggal pala ni Miko ang suot niyang vest. Nanigas ang kanyang katawan na sumandal sa lababo habang nakatingin sa kanyang lolo na nagtatanong ang mga mata. Lolo, bakit? I'm sorry, Jake. Bumagsak ang luha ni Master Allen nang makitang natamaan niya si Jake. Sumigaw si Master Allen habang humahagulhol sa pag-iyak. Parang gusto na rin niyang magpakamatay sa mga oras na ito. Hindi niya kayang dalawang apo niyang mawawala sa kanya. Tatapusin na sana niya ang sarili nang mabilis na inagaw ni Miko ang armas mula sa kanyang kamay. Kailangan ka pa ni Glee. Sad ni Miko sa matanda. Dahilan upang magkaroon ng liwanag ang mga mata niya. Tila nabuhayan ito ng loob. Dinala ni Noah si Glee sa ospital, ganoon din si Jake. Ngunit si Jake, dead on arrival na ito. Samantalang si Glee naman, hindi ganoon kalala ang tama dahil nakasuot ito ng bulletproof vest at tagiliran lang nito ang tinamaan. Alam ni Miko na mangyayari ito, kaya pinusuot niya ito ng bulletproof vest. Walang kasalanan ng babae sa alitan nila ni Jake, nadamay lamang ito. Binalikan ni Jake ang kanyang mag-ina sa safe room nang masigurong ligtas na ang paligid. Miko! Buong pagmamahal na niyakap ng mahigpit na Jillian ng asawa nang buksan sila nito. Teka, marami kang sugat. Nag-aalala nitong tanong. Malayo ito sa kamatayan. Sagot ni Miko habang nakangiti. Muli silang nagyakapan ng mahigpit sa isa't isa. Tapos na ang lahat, my sweet angel. Wika ni Miko habang nakayakap sa asawa. Miko! Sigaw ni Jillian nang maramdaman na lumuwag ang pagkayakap nito sa kanya. Nakita niya ang maraming dugo sa kanyang kamay mula sa likuran nito. Saka pa lamang niya nakita na mayroon pang patalim na kabaon sa likuran nito. Tulong! Tulong! Aling Edna! Sigaw ni Jillian habang nakaalalay kay Miko. Hinam sa luha ang mga mata nito habang nakatunghay sa walang malay na asawa. Mabilis naman nagsilabasan ng mga katulong na kanina lang ay kanya-kanyang tago rin sa basement. Ma'am! Ay Diyos ko, sir! Sigaw ni Aling Edna nang makitang naliligo sa dugo ang katawan ng amo niya. Aling Edna, kayo na po munang bahala sa mga bata. Dito na muna kayo sa loob ng safe room. Babalik din ako agad. Umiiyak na wika ni Jillian sa matanda. Magkasunod naman itong tumango. Hindi nagtagal ay nakarating na rin sila sa ospital. Boss! Tawag ni Noah, ngunit walang response mula sa master niya. Mabilis namang inaasikaso ng mga doktor si Miko. Nang mabalitaan ito ni Missy, agad siyang nag-flight pabalik upang masigurong ligtas ang kuya niya. Dok, ang asawa ko! Naluluhang tanong ni Jillian nang makitang lumabas ang doktor mula sa loob ng operating room. Ate, ligtas na si kuya. Missy? Saka pa lamang napansin ni Jillian na si Missy pala ang doktor na lumabas. Paano nandito ka? Akala ko nakaalis ka na. Takang tanong ni Jillian nang kumalas na sila sa yakap ng isa't isa. Actually, nasa flight na ako nang sinabi sa akin ni Kuya Noah ang nangyari kay kuya. Kaya nag-request ako sa pilot na bumalik. Umupo sila sa mga nakahilera ng mga upuan sa labas ng operating room. Kailan magigising ang kuya mo? Tanong niya na nakaupo na sila. Kapag humupa ng anesthesia sa katawan niya, baka bukas gising na rin siya. Masiglang sagot nito. Si Jake at Glee. Ano nga ninyang tanong? Si Jake, ligtas na siya, ngunit hindi pa rin nagigising. Si Jake naman, hindi na nakaabot sa ospital at binawian na ng buhay. Ang sabi ni Lolo Allen, pinaputukan niya si Jake dahil akala niya nakasuot pa rin ito ng bulletproof vest, ngunit natanggal pala ito ni Kuya nung nag-aaway sila. Nakaramdam siya ng awa sa matanda. Kwento na sa kanya ni Miko ang tungkol sa buhay nito noon. Ngunit bakit ganoon na lang ang paghihiganti ni Jake sa pamilya Valdalion? Dagdag pa dahil si Miko ang pinili niya kaysa kay Jake. Anong magagawa niya? Hindi niya maramdaman sa ex niya ang katulad ng pagmamahal na pinaramdam ni Miko sa kanya. Ate, salamat sa pagmamahal kay Kuya. Kahit pa nagkamali siya sa iyo noon dahil sa ginawa ni Glee, hindi mo hinayaan na maghiwalay kayong dalawa. Nakabalik siya sa kanyang malalim na pag-iisip
nang maramdaman ang paghawak ni Missy sa kanyang kamay. Hindi mo kailangan sabihin yan, Missy. Mahal ko ang kambal mo. Hindi niya ginusto ang nangyari. Naging bahagi lang siya ng pagsubok naming mag-asawa. Sana ganon din kami ni Karim, ate. Gustong sabihin ni Missy, ngunit minabuti na lang niyang sarilinin. Hindi na rin nagtagal ang kanilang pag-uusap. Agad nilang inasikaso ang silid na paglilipatan kay Miko. Kinabukasan, nagising si Miko sa mga halakhak na lumukob sa buong silid. Inikot niya ang paningin sa buong silid kung saan nanggaling ang mga boses. Nakita niya ang kambal at si Jillian na abala sa pag-uusap sa isa't isa. Mayroong pinapakita si Missy kay Jillian mula sa cellphone nito. Nakakita niya ang tuwa nito mula sa mga labi nito habang kinikilig na nagkukwento sa asawa niya. Ang gwapo niya, ate, diba? Pagbibida nito habang tinuturo ang picture sa cellphone. Dahil malapit lang ito sa gawin niya at nakatalikod ang mga ito, nakikita niya ang picture ng lalaki sa cellphone nito. Hindi alam ng dalawa na gising na siya at tahimik lang na nagmamasid sa harutan ng dalawa. Oo, ang gwapo niya. Parang si Miko din ang pangangatawan. Tiyak na siya din ang paglilihian mo. Saad ni Jillian. Bakit mo nasabi yan? Si kuya ba pinaglihian mo? Nakangiting tanong ni Missy. Nakakunot ang noo ni Miko nang makitang may binulong ang asawa niya sa kambal. Iyak, ate! Nagawa mo yun? Talagang ikaw pa ang naghubad kay kuya? Hindi makapaniwalang tanong ni Missy habang nakangiti. Oo nga eh. Lasing lang ako nung ginawa ko yan sa kuya mo. Isa pa, nagigigil talaga ako kapag nakikita ko siya. So, kinain mo? Panay ang tawa ni Missy. Enjoy siya sa pagtatanong sa ate niya. Wala akong magagawa. Iyon ang gustong kainin ng mga anak ko eh. Namumulang sagot ni Jillian dahilan upang hampasin siya ni Missy ng kamay nito. Hindi maawat ang tawa nito habang nakikinig. Ate, doktor kaya ako. Huwag mong ibintag sa mga anak mo ang pagkakataka mo kay kuya. Talagang ikaw ang may gusto nun. Hindi kaya, naglilihi ako, no? Depensa naman ni Jillian sa sarili. Ano, masarap ba? Bulong nito ngunit naririnig pa rin ni Miko. Bahagyang lumingon si Jillian sa gawin ni Miko. Nang makitang nakapikit pa rin ang mga mata nito, muli siyang nagbulong sa tenga ni Missy. Kabado naman si Miko habang nakapikit at naghihintay ng sasabihin ng asawa niya. Oo, sobrang sarap. Kapag natikman mo, siguradong hihingi ka pa ng isa. Yan nga ang lagi kong hapunan eh, nung pinagbubuntis ko ang kambal ko eh. Larong pumalatak ng tawa si Missy dahil sa sinabi ni Jillian. Lihim na napangiti si Miko dahil sa naging usapan ng dalawa. Panay ang taas baba ng Adam's apple niya. Tumikhim siya sabay lunok ng kanyang laway. Sabay namang napalingon si Missy at Jillian nang marinig ang boses niya. O kuya, gising ka na pala. Tumayo si Missy at pumunta sa kama niya. Samantalang si Jillian naman, hindi alam ang gagawin nang makita ang malagkit na tingin ni Miko sa kanya. Nakagat niya ang ibabang labi niya at umiwas ng tingin. Ramdam niya ang pamumula ng pisngi niya nang maalala ang kanyang mga sinabi kay Missy. Tinakpan niya ang muka. Oh my gosh, kasalanan mo to, Missy. Usal niya sa sarili. Sweet angel. Tawag ni Miko sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama nito. Gustong-gustong matawa ni Miko sa itsura ng asawa niya, ngunit nagpipigil lamang siya. Sit here. Utos niya sa baritonong boses. Tumikhim si Missy nang makita ang tensyon sa gitna ng dalawa. Iiwan ko muna kayong dalawa. Pupuntahan ko lang sigli. Paalam agad nito. Ate, subukan mo ang sinabi ko. Bulong nito kay Jillian bago lumabas ng silid. I said, sit here. Sabay turo ni Miko sa tabi niya. Umupo rin si Jillian, ngunit umiiwas ng tingin. Nahihiya siya sa mga lumabas sa bibig niya kanina. Gusto mo bang kumain? Tanong niya kay Miko, halatang natataranta. Iyon ay kung gusto mo rin kumain. Sagot naman ni Miko habang nakatitig sa kanya. Para na siya nitong hinuhubaran kung makatingin. Napalunok si Jillian. Hindi alam ko anong gustong ipunto ng asawa niya. Hindi pa ako nagugutom. Umiwas siya muli ng tingin. Come here, may sasabihin ako. Nandito na ako, bakit hindi mo pa sabihin? Agad na sagot niya. Bakit ba siya kinakabahan? No, lumapit ka. Ang sakit ng sugat ko.
Ilapit mong mukha mo, may ibubulong ako. Kunwaring nasasaktan si Miko kapag pinipilit niyang bumangon. Pero nasasaktan naman talaga siya dahil sa mga tahi niya. Dahan-dahan namang inilapit ni Jillian ang mukha sa asawa sa pag-aakalang may ibubulong ito sa kanya. I'm hungry. Bulong nito sa kanya at dumampi ang mainit na hininga nito sa ilong niya. Anong gusto mong kainin? Pabulong na rin na sagot niya. You. Nangaakit itong sagot, sabay kagat sa ibabang labi niya. Tumigil ka! Namumulang kumalas siya mula sa pagkakahawak nito, ngunit hindi siya nito hinayaan. Tinawid pa nito ang pagitan ng labi nilang dalawa. Banayad sa una at patudyo-tudyo. Ramdam niya ang init ng labi nito at nangaakit upang gumanti siya. Hindi naman ito nabigo dahil ginantihan niya rin iyon. Hindi niya maiwasan ang mga luha niya sa pagtulo dahil sa sobrang saya na sa wakas ay ligtas na rin ito. Narinig ng Panginoon ang dasal niya na mailigtas ito mula sa bingit ng kamatayan. Tumigil si Miko sa paghalik sa asawa nang malasahan niya ang alat sa labi nito. Nakita niyang umiiyak ito. Why are you crying, my sweet angel? Pinahid niya ang mga luha nito. Masaya lang ako dahil hindi ka nawala sa amin ng mga anak mo. Humiikbing saad niya. Bahagya siya nitong hinatak upang palapit upang makayakap siya. I'm your sweet demon, my sweet angel, remember? Hindi ako madaling mamatay. Nangako akong hindi kayo iiwan ng mga anak ko. Mas lalong bumuhos ang luha ni Jillian dahil sa sinabi nito. Shh! Tahan na. Hindi pa ako mamamatay. Kung iiyakan mo ko para akong mawawala bukas, ikakasal pa tayo sa simbahan. Napatigil siya sa paghikbi nang marinig ang sinabi nito. Tinitigan niya ito sa mga mata. Kasal? Tanong niya. Yes, gusto kong ibigay sa iyo ang kasal na inaasam ng lahat ng mga kababaihan. Nakangiting wika nito sa kanya, sabay halik sa labi niya. Walang pagsiglan si Jillian ng kanyang saya na yumakap kay Miko. Kahit na walang engrandeng kasal, okay lang sa akin. Ang mahalaga, kasama ka namin ng mga anak mo. Yun naman ang kagustuhan ni Jillian, ngunit hindi pumayag si Miko. Dahil pakalipas ng 3 taon, itinakda na ang kasal nilang dalawa. Jillian and Miko wedding. Ate, congratulations! Nakangiting wika ni Missy kay Jillian nang lumapit ito sa kanya. Gabi ang kasal nila ni Miko at ginanap ito sa isang sikat na resort na pagmamay-ari din nila. Nagtaka siya kung bakit ngayon lang ito dumating, gayong kanina pa natapos ang kanilang kasal ni Miko. Nag-uwian na nga mga bisita nila. Pati ang quadruplets at si Mac ay lasing na rin dahil nag-inuman silang magkakapatid, kaya ngayon ay nakatulog na. Siya naman ay busy na ngayon sa pagpapatulog ng kanyang quadruplets. Tinignan niya ang oras sa wall clock. Pasado 11:00 na ng gabi. Thank you. Sagot niya at kinumutan na ngayon 3 taong gulang ng mga anak habang magkatabing nakatulog sa kama. Napagod ang mga ito sa kakalaro sa tabing dagat kanina. Binalingan niya si Missy. Teka, bakit ngayon ka lang? Takang tanong niya. Busy kasi ate. Si kuya, galit ba siya? Tanong ito. Medyo. Pero ako nang bahala magpaliwanag sa kanya. Thank you ate. Hindi na rin ako magtatagal. Hinatid ko lang itong regalo ko sa inyo ni kuya. Tinanggap niya ang malaking box na regalo nito. Salamat. Hindi mo na ba hihintayin ang kuya mo? Pwede mo na rin siyang puntahan sa labas. Kasama niyang naginuman si Noah doon. Saad niya. Baka galit si kuya ate. Hindi pa ako handa na kausapin siya. Parang iiyak na sagot nito. Missy, kapatid mo pa rin siya. Kung magalit man siya sa'yo, yun ay dahil mahal ka niya. Alam na niya ang lahat ng nangyayari sa'yo. Pag-amin niya, nakita niyang natigilan nito habang nakatingin sa kanya. Alam na niya? Gulat nitong tanong. Nakalimutan mo na ba na hacker siya? Kaunting bigay lang ng impormasyon ng mga tauhan niya tungkol sa nangyayari sa'yo. Malalaman niya na agad ang mga pinagdaraanan mo. Ilang sandali pa'y humihikbi ito na yumakap sa kanya. Ate, mahal ko si Karim. Hanggang kailan ang kaya mong tiisin para lamang sa pagmamahal mong iyan, Missy? Kuya? Nasindak si Missy nang makita ang kuya niya na madilim ang anyo habang papasok sa loob ng silid. Missy, sa tingin mo'y hindi ko alam ang lahat ng nangyari sa iyo sa loob ng 3 taon. Tiniis kong huwag kang lapitan
Kahit na gustong gusto kong gawin. Anong ginagawa mo sa sarili mo? Bakit ka pumapayag na alipustahin ng pamilya ni Karim? Kuya, hindi nila alam ang totoong identity ko. Paliwanag niya rito. Kung nagkataon nga na mahirap ka lang, ibig sabihin, ganyan lang mararating ng pagmamahal mo kay Karim. At ang lokong yun, mahal ka ba talaga niya? Bakit hindi kanya magawang ipagtanggol? Tumaas na ang boses ni Miko dahil sa galit. Sa labas na tayo mag-usap. Baka magising ang mga anak mo dahil sa taas ng boses mo. Saway ni Jillian sa asawa. Sumunod naman ang dalawa sa kanya sa may veranda. Kinuhanan muna niya ng wine si Missy at uminom rin kasama nito. Si Miko naman ay may sariling beer and can na dala kaya iyon ang ininom niya. Nang makita ni Missy ang wine kahit matapang ito, dahil 12% ang alcohol content, wala siyang pakialam, agad niya iyong tinungga. Hinayaan lang siya ni Miko dahil alam niyang kapag lasing ito ay lumalabas lahat ng hinanakit sa buhay. Hindi nga nagtagal at nakatatlong bote muna ito bago ito nalasing ng tuluyan. Kuya, inaamin ko maling-mali ako sa desisyon ko na pakasalan si Karim. Ngunit wala eh, mahal ko talaga siya. Kahit na may ibang babae ngayon sa buhay niya, lalaban pa rin ako dahil ako ang asawa niya. Kahit na ayaw sa akin ng pamilya niya, dahil ang buong akala niya mahirap lang ako. Tangina, kaya kong isampal sa kanila ang pera, ngunit hindi ko gagawin yun. Dahil pamilya sila ng lalaking mahal ko. Alam mo, minsan, naramdaman ko naman na mahal ako ni Karim eh. Ramdam ko yan sa mga halik niya. Ngunit ewan ko ba kung bakit pinipigilan niya ang sarili niyang mahalin ako. Maganda naman ako, di ba? Magaling naman ako sa kama. Muntik nang mabulunan si Miko sa iniinom niya nang marinig ang huling sinabi ni Missy. Sinulyapan niya ang asawa, ngunit nagpipigil lang ito na tumawa dahil ayaw nitong masira ang momentum ni Missy. Iyon naman pala eh, kaya mong bilhin ang asawa mo sa pamilya niya. Saad ni Miko. Mahinang tumango si Missy at ngumiti ng mapakla. Ngunit hindi ang puso niya. Alam mo bang meron siyang kaibigan na tinuturing niya raw na kapatid? Ang galing magdrama ng lokong yun. Lahat na lang ng drama ginagawa niya para lamang makuha ang loob ng asawa ko. Biro mo, binasag ang paboritong painting si Karim sa loob ng opisina at ako ang sinisi. At ang loko mong asawa, naniniwala sa best friend niya kuno at hindi sa'yo? Sa halip ikaw pa ang pinagalitan ng asawa mo. Sumingit na si Miko sa sinabi ng kapatid, kaya nagtaka naman ito. Pati yan kuya, nalaman mo? Hindi makapaniwala si Missy. Lahat ng nangyayari sa'yo, Missy, alam ko. Kaya iwanan mo na ang Karim na yan bago pa ako umaksyon na paghiwalayin kayo. Dahil kapag ako na ang umaksyon, kahit na lumuhod pa sa harapan ko ang lalaking yan, hindi ka na niya mahahawakan pa. Bigyan mo pa ako ng konting panahon kuya. Maikli ang 3 taon para sa amin ni Karim. I will give you 1 month, Missy. Kapag ganun pa rin ang trato niya sa'yo, hindi na ako magsasalita pa. Ang ayaw ko sa lahat ang sinasaktan ka. Maraming lalaki dyan, hindi lang siya. Ngunit siya ang mahal ko kuya. Hindi ko kaya magmahal ng iba. Muli itong tumungga ng alak. Lasing na ito. Nagbuga ng hangin si Miko habang minamasdan ang kanyang kapatid. Hinayaan na lang niya itong magkwento ng magkwento kahit alam na niya ang lahat ng kinuwento nito. 12:00 na magpa siya itong umuwi. Dito ka nalang matulog, Missy. Bukas ka nalang umuwi. Suwestyon ni Jillian. Hindi pwede ate. Tsak na magagalit si Karim. Hindi niyo alam kung saan ako pumunta ngayong gabi. Dahilan nito. Hayaan mo siya. Saad ni Miko. Thank you kuya. Nakangiting wika ni Missy. Bagamat halata pa rin ang kalasingan nito. Nang makalabas na si Missy, agad niyang tinawagan si Noah. Sundan niyo siya. Baka sa daan matulog yan. Huwag mo na ring hayaan na siya mag-drive ng kotse. Yes, boss. Mabilis na tumalima ang mga ito sinundan ng babaeng amo. Naiwan si Miko at Jillian sa veranda. Sa tingin mo kaya masyado akong harsh sa kapatid ko? Tanong ni Miko sa asawa. Hindi naman. Binigyan mo pa naman siya ng 1 buwan na palugit eh. Mabait ka pa niyan. Napangiti si Miko dahil sa tinura ng asawa niya. Hinapit niya ang baywang nito at tinampian ng mainit na halik sa labi. Gumanti na rin si Jillian habang nakapulupot ang 2 kamay nito sa batok ni Miko. Kapwa sila nakainom
kaya nilunod ng kakaibang init ang kanilang buong katawan. Ang mga bata, bulong ni Miko sa likod ng tenga ni Jillian. Natutulog na, sagot niya. Napangiti naman si Miko sa narinig. Mukhang nadagdagan ng kalasingan ng kanyang asawa dahil sa ginagawa niya. Binuhat niya ito at dinala sa kanilang silid. I love you, Mrs. Jillian Valdalion. I love you too. Marami pang posisyon ng kanilang ginawa. Napaka-hyper ni Jillian kapag lasing. Palaban ito kay Miko sa kama. Pakiramdam ni Miko, hindi na siya makakabangon pa kinabukasan. Dahil sa sobrang pinagod siya ni Jillian. Pinahiga niya ito sa kanyang braso at hinalikad sa noo. I love you, wife. Bulong niya habang hinahaplos ang pisngi nito. Masaya siya dahil 3 taon na ang nakalipas. Simula na mangyari ang gulo sa kanila ni Jake. Wala na siyang balita kay Glee at Master Alan. Huling paalam ng mga ito na magpapakalayo-layo na lang at magbabagong buhay. Hindi na ikinulong ni Miko si Glee dahil sa pakiusap ni Master Alan. Samantalang ang pamilya naman ni Jillian, pumunta lang kanina sa kasal, ngunit agad namang umuwi dahil kay Gemma. Paralisado na ang buong katawan nito dahil napuruhan. Nung minsan nakipagsabuatan ito kay Jake, muntik pa nga itong mamatay dahil nalaglag sa bangin habang tumatakbo mula sa mga tauhan niya. Ngayon ay wala na silang problema na Jillian. Masaya silang nagsasama kasama ng kanilang mga anak. Sinusubukan pa rin niyang dagdagan ng triplets dahil gusto niya ng malaking pamilya. Kung saan man naroon ang mommy at daddy niya, alam niyang masaya ang mga ito. Dahil nagawa pa rin niyang protektahan ang kanyang mga kapatid. At dito na po nagtatapos ang love story ni Miko at Jillian. Sa pag-ibig, napaka-importante talaga ng tiwala sa isa't isa. Kasama ng tiwalang binibigay ng bawat isa ang pagiging totoo, pagmamahal, respeto, at walang tinatagong anuman na makakasira ng pagsasamahan nila. Kagaya na lang ng nangyari kina Jillian at Miko. Maraming mga bagay man ang mga pwedeng naging dahilan ng paghihiwalay nila, makasira ng pangarap na binuo nila. Ipinaglaban pa rin nila ang kanilang pagmamahalan. Sa mga panahong tila kumakapit na lamang sila sa bawat hibla ng pag-asa. At ang lungkot ay umayakap na sa bawat pagdilim ng langit. Minsan ay kailangan mo lamang ng isang taong magtatapik sa iyong balikat at magsasabing, kaya mo yan, laban lang. Ang sarap sana kung mismong kapartner natin na magsasabi ng salitang patawad. Hindi ko hahayaang mawala ka at ayokong nasasaktan ka. Dahil doon nararamdaman ang halaga ng isang tao na hindi kayang mawala. Kung may mga babae man na katulad ni Glee, huwag nating ibaba ang ating sarili para lamang ipilit na magustuhan tayo ng taong mahal natin. At higit sa lahat, piliin nating huwag makasira ng isang pamilyang nagmamahalan. Dahil darating din naman sa'yo ang para sa'yo na mamahalin ka ng totoo. Mahalaga din ang tinuturo ng istoryang ito sa parte ni Master Alan. Natigilan na ang paghihigante dahil wala naman itong maidudulot na mabuti. Mas maganda ang nagiging resulta ng sinasabing forgive and forget. Kung sobrang laki naman ang kasalanan ng isang tao sa'yo, hayaan mo na lamang ang karma ang magpataw ng parusa o di kaya naman ay ipaubaya natin sa Diyos na siyang magbibigay ng aral sa mga taong nalilihis ng landas. Ipagdasal natin sila dahil hindi natin alam kung ano bang pinagdaraanan nila kaya nila nagagawa ang mga bagay na yon. Madaling sabihin, mahirap gawin, pero siguradong magandang may dudulot sa'yo at kanino man ang pagpapatawad. Mabuting bukas para sa'yo at sa mga mahal mo sa buhay. Muli ay maraming salamat, mga listeners ng My Views TV. Sana ay may napulot kayong aral at muli ninyong subaybayan ang mga susunod na kwento ng pag-ibig. God bless you all.